Sa unang pagkakataon, tila nagbago ang tono ng Hezbollah sa kanilang kampanya laban sa Israel dahil kung noong una ay talagang mataas ang kumpiyansa nila na matatalo ang bansa, ngayon ay nabaliktad na. Kamakailan, ang pinakamataas na opisyal ng Hezbollah ay nagpahayag ng suporta para sa mga pagsisikap na makamit ang isang tigil putukan sa Lebanon na minarkahan ng unang pagkakataon na ang grupo ay nag-endorso ng isang tigil putukan nang hindi ito kinokondisyon sa pagpapahinto ng digmaan sa Gaza. Sinabi ni Deputy Secretary General Naim Qassem na sinusuportahan ng Hezbollah ang mga pagsisikap sa politika na pinamumunuan ni Parliament Speaker Nabi Berri upang makamit ang isang tigil putukan. Kapag ang tigil putukan ay matatag na naitatag, ang mga diplomatikong talakayan ay gaganapin upang matugunan ang lahat ng iba pang mga detalye at gumawa ng mga collaborative na desisyon. Kapansin-pansin, hindi binanggit ni Qassem ang isang tigil putukan sa Gaza bilang isang kondisyon para makamit ang isa sa Lebanon sa kanyang talumpati na minarkahan ang unang anibersaryo ng pagkakasangkot ng Hezbollah sa digmaan. Ang pag-unlad na ito ay dumating habang ang Israel ay nagsasagawa ng limitadong paglusob sa lupa sa katimugang Lebanon na nagtatarget sa Hezbollah na patuloy na nagpaputok ng mga rocket sa hilagang Israel. Sinabi Berri, ang pinuno ng partidong Shi'it Amal na kaalyado sa Hezbollah ay naging pangunahing tauhan sa mga negosasyon para sa isang tigil putukan na namamagitan sa mga bansang kanluranin. Pero kung ating babalikan, ang tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel ay nag-ugat sa matinding alitan na nag-uugnay sa mga militanteng grupo, partikular ang Hamas at ang pamahalaan ng Israel. Nagsimula ang mga pag-atake ng Lebanon sa Israel bilang suporta sa Hamas, na naglalayong itigil ang mga pambobomba ng Israel sa Gaza. Sa panahong iyon, ipinagmalaki ng Hezbollah, ang pangunahing militanteng grupo sa Lebanon, na hindi sila titigil hanggat hindi nila napapasuko ang Israel. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, ang mga pambobomba mula sa Lebanon ay nagdulot lamang ng mas malawak na pag-atake mula sa Israel. Naglunsad ang Israel ng sunod-sunod na airstrike na nagresulta sa pagkasira ng mga kagamitan, pandigma ng Hezbollah at nagdulot din ng pagkamatay ng kanilang leader na si Hassan Nasrallah. Ang pagkamatay ni Nasrallah ay nagdulot ng malaking epekto sa moral at operasyon ng Hezbollah. Mula sa pagiging isang matatag na puwersa, sila ay tila naging mahina at walang kakayahan sa harap ng puwersa ng Israel. Dahil dito, ngayon ay humihingi na sila ng tigil putukan upang makaiwas sa karagdagang pagkasira at pagkamatay. Sa kabila nito, tila walang balak si punong ministro Benjamin Netanyahu na itigil ang kanilang opensiba laban sa Lebanon. Sa pananaw ng ilan, ang mga proxy group mula sa Iran ang pangunahing sanhi ng kaguluhan laban sa Israel. Gayunpaman, kahit anong gawin nila, nahaharap pa rin sila sa mas pinalakas na puwersa ng Israeli Defense Forces, IDF. Ang IDF ay may modernong kagamitan, mahusay na Air Force at mga sundalong may mataas na antas ng pagsasanay. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na kahit anong pagsisikap mula sa Hezbollah at iba pang militanteng grupo ay tila hindi sapat upang makamit ang tagumpay laban sa mas makapangyarihang kaaway. Sa ganitong sitwasyon, mapapatanong ka na lang na susuko na ba ang Hezbollah? Ito na ba ang kanilang katapusan? Well, kung magpapatuloy ang Israel sa kanilang mga ginagawa sa Lebanon, maaring mapulbos at matalo talaga ang Hezbollah. Kaya siguro talagang nakikiusap na sila sa tigil putukan dahil alam na nila ang kanilang kakaharapin. Ang problema, wala nang pakialam sa kanila ang Israel. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib sa CNN na pumayag si Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah, sa isang pansamantalang tigil putukan na hiniling ni US President Joe Biden at French President Emmanuel Macron sa nakaraang UN General Assembly. Ngunit hindi nagtagal matapos ang pahayag na ito, pinatay si Nasrallah ng Israel. Ayon sa mga opisyal ng US, hindi aktibong sinusubukan ng Administrasyong Biden na buhayin ang kasunduan at tila tinanggap na lamang ang sitwasyon. Ang kanilang layunin ngayon ay i-shape at limitahan ang mga operasyon ng Israel sa Lebanon at laban sa Iran
sa halip na itigil ang labanan. Sa isang panayam, tinawag ni Tzipi Hotovely, ang Israeli ambassador sa UK, na ridiculous ang pahayag ni Abu Habib na pumayag si Nasrallah sa tigil putukan. Sa isang mensahe mula kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi niya na eliminated na nila si Hashem Safieddin, ang posibleng kahalili ni Nasrallah. Gayunpaman, sinabi ng militar ng Israel na tinitingnan pa nila kung ang kanilang pag-atake sa headquarters ng Hezbollah Intelligence sa Beirut ay nagresulta sa pagkamatay nito. Direktang hinamon ni Netanyahu ang mga mamamayan ng Lebanon na lumaban-laban sa Hezbollah at bawiin ang kanilang bansa. Nagbigay siya ng babala na maaring makaranas sila ng digmaan katulad ng nangyari sa Gaza kung hindi sila kikilos. Sa kabila ng mga usapan tungkol sa tigil putukan, nagpatuloy ang tono ng pagsuway ni Qasem, isang tagapagsalita ng Hezbollah, na nagpakitang handa silang ipagpatuloy ang laban. Sa parehong araw, naglunsad ang Hezbollah ng malawakang pag-atake gamit ang mga rocket patungo sa mga lungsod ng Israel tulad ng Haifa at Kiryat. Ayon sa Israeli Defense Forces, IDF, isa ito sa pinakamalaking pag-atake mula nang magsimula ang digmaan. Bagaman maraming rocket ang naharang o bumagsak sa mga bakanteng lugar, may ilang gusali sa Kiryat Yam at Kiryat Motzkin ang direktang tinamaan. Sa umaga ring iyon, inihayag ng militar ng Israel na pinalawak nila ang kanilang limitadong operasyon patungo sa timog kanlurang bahagi ng Lebanon. Sa kabilang banda, ipinagtibay ni Yoav Gallant, ang Ministry of Defense ng Israel, na determinado ang bansa na tiyakin ang ligtas na pagbabalik ng mga mamamayan nito at ang pagpapalaya sa mga bihag na hawak sa Gaza. Binigyang diin din ni UN Secretary General Antonio Guterres ang kahalagahan ng pag-asa sa gitna ng patuloy na labanan. Nanawagan siya para sa pagpapalaya ng mga bihag, pagtigil sa karahasan at paghahangad ng kapayapaan at katarungan. Pinangunahan ni Danny Danon, ang Israeli ambassador sa UN, ang isang paggunita para sa mga biktima ng pag-atake noong Oktubre 7. Dumalo rito ang mga diplomat at miyembro ng Jewish community. Ayon sa Israeli Defense Forces, maraming sundalo ang nasawi at nasugatan sa mga labanan sa Gaza at Lebanon. Ang mga pag-atake mula sa Hamas ay nagresulta sa mataas na bilang ng mga kaswalti, kabilang ang mga hostage, at nagdulot ito ng matagal na labanan na nagresulta rin sa maraming pagkamatay ng mga Palestinian. Kinikilala ang Hamas at Hezbollah bilang mga teroristang organisasyon sa buong mundo. Ang patuloy na tensyon at labanan ay nagdudulot ng matinding epekto hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa mga mamamayan ng Gaza. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malalim na pag-unawa at solusyon upang mawakasan ang labanan. Sa wala pang 3 linggo, ang Israel ay nagsagawa ng isang serye ng mga airstrike sa Lebanon na nagresulta sa higit sa 1,400 pagkamatay at halos 7,500 pinsala na may higit sa 1,000,000 tao ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan, ayon sa Lebanese Health Ministry. Ang pambobomba na ito, na naglalayon sa mga posisyon ng Hezbollah, ay kilala bilang ang pinakamalaking kampanya sa himpapawid sa labas ng Gaza sa loob ng 2 dekada, gaya ng iniulat ng Air Wars. Sinabi ni Emily Tripp, direktor ng Air Wars, na ang sukat ng mga pag-ataking ito ay hindi pa nagagawa kahit kumpara sa kampanyang militar ng US laban sa ISIS noong 2017. Noong huling bahagi ng Setyembre, nagsagawa ang Israel ng 3,000 pag-atake gamit ang 2,000 munitions sa loob lamang ng 2 araw. Nagpahayag si Tripp ng pagkabahala tungkol sa normalisasyon ng gayong napakalaking pag-atake, kasunod ng mga aksyon ng Israel sa Gaza. Bagamat inaangkin ng Israel na bawasan ang pinsala sa mga sibilyan, ang mga organisasyon tulad ng Amnesty International ay nangangatuwiran na hindi ito naglilibre sa kanila sa mga obligasyon ng internasyonal na makataong batas na protektahan ang mga sibilyan sa sibilyang infrastruktura sa parehong Gaza at Lebanon. Maraming airstrike ang naganap nang walang paunang babala na may mga utos sa paglikas na ipinadala sa pamamagitan ng mga late-night texts
na nagpalala sa humanitarian crisis. Sa ibang balita, ang Estados Unidos at mga bansang Arabo ay nagsimula ng lihim na pag-uusap kasama ang Iran upang makamit ang isang komprehensibong tigil putukan na sasaklaw sa lahat ng labanan, ayon sa ulat ng Israeli Television noong Martes. Hindi tiyak ang magiging epekto ng mga pagsisikap na ito sa komplikadong sitwasyon sa Gaza. Dahil nais ng Israel na ipagpatuloy ang laban kahit matapos ang posibleng kasunduan para sa mga hostages upang maiwasan ang banta mula sa Hamas. Sa kabilang banda, iginiit ng grupo na dapat magkaroon ng ganap na pag-alis ng Israel bilang bahagi ng anumang kasunduan. Ang pagbabago sa posisyon ng Hezbollah ay pinatunayan din ng mga pahayag mula sa mga mas mababang opisyal nito na tinalakay din ang posibilidad ng tigil putukan sa Lebanon nang hindi ito tuwirang iniuugnay sa sitwasyon sa Gaza. Bagaman hindi pa tiyak na kinumpirma ito ng Hezbollah, may isang opisyal ng gobyerno ng Lebanon na nagsabi na maaaring naapektuhan ang posisyon nila dahil sa malawakang paglisan mula sa mga lugar kung saan nakatira ang kanilang mga taga-suporta. Samantalang si Sami Abu Zuhri, isang mataas na opisyal mula sa Hamas, ay nanatiling naniniwala na inaasahan pa rin nilang iugnay ni Hezbollah ang anumang kasunduan sa pagtigil ng labanan sa Gaza. Ikaw, pabor ka ba sa tigil putukan na hiling ng Hezbollah? O pabor ka na ipagpatuloy ng Israel ang kanilang kampanya sa Lebanon?